Good morning guys, magandang umaga. Welcome sa ating channel. May konting maga pa rin yung mata ko at saka natutuyo na yung aking mga shingles. Para siyang bulutong. Okay? Wedding event kami ngayon dito sa Balay Subig. Papakita ko yung aming setup ngayong araw at i-feature natin itong dalawang RBR natin na mic. Kung ano nga ba ang difference at kung ano ang performance ng BM999. Yung BM680, alam nyo naman yung matagal na sa atin yun. So, tested na natin sa event yon. But for comparison, ipapakita natin sa video natin ngayong araw. Kaway ka kuya sa aking vlog. Busy siya. Nasaan si Nanay Mila? Si Nanay Mila ang kasama namin ngayon dito. Binigla na naman niya ako. Akala ko dinner ito. Pagising ko ng alas 6, nakita ko yung reply niya alas 10 pala ng umaga. So yun, karipas kami ng takbo ni Michael. Pero dito lang ito sa aming barangay. Lang ang venue, napakaliit. At guys, sa tabi lang ito ng aking bubuksang studio. Ayan lang, ayan yung building ng studio. Ayan yung sasakyan. So, balcony na to, meron silang dalawang mesa dito. Tapos ayan na. Okay? So, medyo iba yung setup namin ngayon dahil ang isang speaker nandito, yung isa nandoon sa sulok. Napakaliit ng harapan kaya no choice ako kundi ilagay dito yung isang speaker. Okay? So, dito tayo sa booth since nandito na tayo. So, ayan. Etong boot namin, hindi naman nagbabago to. Dito ko ilalagay yung mic mamaya. Magkapatong sila dito. Mackie DL1608. iPad. Yung iba tinatanong ano tong application. Itong application na to is, ito talaga yung para sa Mackie DL na digital mixer. Downloadable yan sa Apple Play Store. iPad 6. Numark DJ to go to. Kahit anong computer naman, pwede basta mabilis. Virtual DJ. Okay? Napaka simple lang ng aming setup dyan. Dalawang mic, standby na input ng cellphone, stereo doon sa ating music galing dito. Left and right, nasira na yung isa kong patch cable. So, isang maiksing patch cable lang papunta dito. Tapos ito papunta dun sa isang speaker sa harap. Napaka simple lang pero very systematic. Malinis, maliit ang mesa lalo na sa ganitong kasikip na venue. At ang ating battery. Okay? Binigay sa akin ni Michael to. Lalagyan ng project nila sa school para siyang lagayan ng PCB board. Tapos may mga maliliit na circuit na parang ina-assemble sila. So hiningi ko sa kanya. Yan. Nandiyan ang mga battery ko, di ba? Maganda na even yung mga lalagyan natin maganda para malinis tignan. Nandito po yata sila sa loob. O, balikan natin yan. Okay, ayan yung kanilang pinaka-stage. Para siyang nakapaloob dyan eh. Maliit lang, parang 3 by 2 meters lang. Ito yata si groom, si Michael. Buti na lang wala siyang schedule ng umaga ngayon. At schooling pa kasi yan. Okay? Dito naman sa ating harapan, meron tayong Big Dipper LPC 015, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Morning, dadatingan ng ibang mga supplier. Alas 10 ito, natapos lang namin ang kulang-kulang 1 oras ang setup. Mabilis. So, yun yung advantage na kahit na konti lang ang staff nyo. Kung mga batak yan sa trabaho at sanay na sanay sa gagawin, kahit konti lang, mas mabilis ang trabaho. Ito yung ating left speaker. Nandyan lang siya. Strap ko to mamaya. Nauubos yung mga strap kasi. O yan, pwedeng kanya na lang muna. Okay. So mga cable itago dun sa ilalim.
Kita yung white ko na multiple extension, no? Sa green, kitang-kita siya sa green. Pero pwede pang itago to. Yan, no? Konting effort lang para maitago natin. See? Tapos, yan, may outlet na dyan. Ito may outlet na doon. At isa lang ang frontal natin. Since hindi na makapagtayo ng tripod, talaga masikip ang venue. Wala ka ng pagtayo ng tripod. So, nilagay na lang natin dyan sa taas ng aircon. Covered naman niya. Covered niya yung buong maliit na stage. At ito kaninang centerpiece, mataas yan, may nakatusok pa dyan. Ang problema, sa pull siya nung ilaw. Kaya, pinatanggal ko. Pinaliwanag ko kung bakit ko gustong tanggalin. So, naintindihan naman nila. Kasi nga naman may shadow na malaki dyan. So, tinanggal nila. So, ito naka-manual lang. Ang problema, pagka pinadim. So, baka ipatong ko dyan yung maliit na Michael, kunin mo yung maliit nating DMX. Lagyan natin ng controller to. Kahit dito na lang natin ipatong. Para if in case na masilaw sila, ibababa lang natin yung fader ng mini DMX natin. Magdidim na siya. Kesa sa naka-manual tayo, magpipipindot pa tayo dun sa likod niyan. Okay. Yan lang. Very, very basic lang. Okay. So, dito tayo sa mic. Ito yung mga RBR natin. RBR ang brand niya. Galing ito kay Lumos. Parang, paano ko ba i-explain? Si Lumos ay, siya, parang company siya na nagpo-produce ng mga ilaw, mga lighting fixture. So, dito sa atin sa Pinas, si Sir Louie ang distributor ng Lumos. And then, dinala niya ito dito sa Pinas, RBR. So, hindi ko alam kung dapat ba sabihin na parang under siya ni Lumos or totally different brand siguro, no? Ibang brand si Lumos, isang brand si RBR, pero same distributor siya. Okay, so ito yung BM999. Ito yung model niya, BM999. Ito yung tag 9,500. Okay, rack mountable ito. Meron siyang tenga dito na detachable kung gusto nyong ilagay sa tour case or sa microphone case, yung mga ABS na plastic na lalagyan ng mic, pwede. Meron siyang kasamang detachable na tenga. Okay, metal yung body ng handheld. Medyo medyo mataba siya dito sa ilalim, pero kung dito mo hahawakan, medyo okay. Kaya lang mas prefer ko yung sana hindi mataba banda rito. So, yan. Ganyan ang korte niya. Ano sa tingin nyo? Okay? Itong dulo plastic kasi nandyan yung antena. Tapos ito all metal na yan. Okay? Okay naman ang pagkakagawa. Makinis. Wala kang makikitang mga flaws, yung mga parang excess sa pagkakamolde. Wala. Battery as usual AA. Tapos ang display niya hindi siya colored. Pero maganda yung screen niya. Okay? May kasama rin itong rubber na stopper. Isang blue, isang gray. I'm not sure kung bakit ganun, kung talaga bang magkaiba ng kulay. Kunin ko. Eto. Hindi ba nagkapalit to, Michael? Ganito talaga to, black and blue. So, yun, medyo nagtataka lang ako bakit naging white and blue. Yung mga nakabili na ng ganito, mga napadalan ko ng ganito na hindi ko na nabuksan yung mga unit, mga packaging nila. Paki-comment naman kung black and blue din yung sa inyo. Okay? Tapos, so 9.5 ito. Meron pa tayong available nito. PMU lang ako sa mag-order nito. Okay? Yung iba nagtatanong sa akin tapos magda-direct sa page ni Lumos.
Sa akin yun na i-order kasi same price lang naman yan. Kumbaga parang ano, wala naman akong markup sa mga to eh. Kung ano lang ang presyo nito kay Lumos at kay Sir Louie, ganun din. Ang advantage nyo lang pag sa akin yung in-order to, mabilis ang response ko. Sila kasi talagang matagal. Minsan kinabukasan ka pa mare-replyan dahil busy din po sila. Nag-i-event din kasi sila. At yun nga, same price lang sa akin or sa kanila. So, para mabilis ang response, sinutulungan ko na din sila na pagdating sa marketing, kaya mabilis ang reply ko pag sa akin yung in-order ito. Okay? Tapos, minsan nag-order, pag marami ng order sa akin, pinapadala sa akin ni Lumos ng maramihan na, lahat na, and then ako magpapadala sa mga buyer. Pero pagka may paisa-isang order, ang ginagawa ko, si warehouse na ang magpapadala sa inyo, pero ako yung magpa-process. Okay? So, etong mga to is pinadala sa atin ng butihing may-ari para i-review, gamitin at magbigay ng walang bias na komento. Kumbaga yung ano lang, pure kung ano yung feedback natin, experience natin, yun yung i-feedback natin. Okay? So, it happens na ito, kauna-unahang model na dinala niya dito sa Pinas, pinadala niya sa akin, sa mga naunang nag-vlog nito, kundi ako nagkakamali. So, ginamit ko na ito ng halos mga 3 buwan. Dumaan ito ng December, super peak season, talagang very good ang performance niya. 5,000. Walang tour case ang mga to. Karton lang. Ganito yung carton box nila. Ito yung sa BM999. Ganyan ang kanyang carton box. Okay? Yun ang mga BM680. Ito yung lumang box, unang batch. Pero yung mga dumating na bagong box na mga naipamigay ko na sa mga nagbili, ganito na rin ang design ng karton niya. Yun lang ang downside niya kasi wala siyang mga case. So, bilhan nyo na lang ng mga nabibiling plastic case sa Lazada or Shopee, yung mga plastic na attache case. Ginamit ni Michael yung aming ngayon, wireless receiver. Tignan natin kung okay yung performance niya. Pwede mong itaas yung nakalaylay. Patong mo doon sa extension sa taas. Matagal na sa akin yan. Nasa siguro parang 4 years na sa akin yung wireless receiver na yan. May time kasi na may delay eh. So pagka halimbawa ang ilaw mo left and right, nakalink siya mula sa left papuntang right, and then yung left direct sa DMX, nagkakaroon ng delay. Halata ko yung delay na halos 1 second. Kaya hindi ko siya ginagamit. Pero dito sa aming venue ngayon, since magkalapit lang, ayan, halos tutukan lang, may line of sight naman yan, nakaayon. Very good. Inumang niya yung zoom ko lang. Nakaumang yung antena. So may direct line of sight sila dapat. Okay? So at least wala tayong mahalatang delay kasi isa lang naman ang ilaw. Okay? So observe natin mamaya kung ano ang magiging meron ba? Kailangan nakataas yung 4. Ba't wala? Kalkalin mo muna. Naka-manual ako doon. Binago mo? D001. Tapos sa A dapat nakatapat. So yun, trial and error muna siya kasi matagal na hindi nagamit yan. Okay, balik tayo dito sa mga mic natin. So BM680 plastic, metal. Ito ang ganda ng metal niya. Medyo manipis yung medyo maiksi yung receiver niya, tapos rounded dito. Parang nagko-complement dun sa mga pabilog-bilog niya dito. Tapos dito sa gitna nakalubog siya. Ganyan ang korte niya.
Metal, maganda, hindi siya nagbe-bend, solid yung chassis niya. So, 4 ang antena. I don't know lang kung true diversity ito. Paki-comment naman sa mga mas nakakaintindi sa electronics ng mas malalim. Kasi ako, nagbabase lang ako sa pure experience lang talaga at base sa actual performance ng mga to. Sa dami ng events, sa iba-ibang klaseng events at venue, doon lang talaga ako nagre-rely. Okay? So, pagka may mga expert tayo dyan na nakagamit na neto, mag-comment po kayo ng mga suggestion nyo o mga insights nyo. Okay? So, metal 9.5. Ito 5K plastic body. Ganito naman ang korte niya. Tapos ang battery slot niya dito sa likod. AA. Dito yung kanyang IR, infrared. Okay? Ingatan nyo lang mawala itong takip. Okay? So far sa 3 months namin ginamit ito, napakaraming event na namin ginamit ito. Mapa-host, singer. Okay ang feedback nila kung sa silang nag-react sa mic na, "Uy, ang ganda ng ng boses, ng quality, ng vocal quality niya, maganda." Magaan kasi nga plastic, 'di ba? Hindi siya gaanong nakakapagod. Ito naman, may bigat siya, noticeable, pero hindi yung tipong mangangawit ka. Okay? Sa akin ay parang ayoko lang yung may mga nakasulat pa na ganyan. Parang mas maganda yung minimal o kaya mas maliit yung sulat. Okay? Brand, kitang-kita, maganda yung branding. Pindutan, okay. Dito ganun din. So may auto mute function, may auto mute feature ito na pag nilapag mo 1 or 2 seconds magmu-mute siya. Pag dinampot mo, kusa siyang bubukas. Pwede mong i-ano yun, pwede mong i-off. Ito hindi ko pa sure kasi parang pang ilang gamit na ba natin ito, Michael? Parang pangatlo ngayon naming beses na gagamitin pa lang ito, kaya hindi pa namin talaga gamay na gamay. Pero ito, hindi ko man familiarize na masyadong kalkalin dito. Once na naiset mo na yan, good to go naman na. Madalas hindi na kami nagpapalit ng frequency. Talagang maganda ang reception. Never pa bumitaw ito. Never pa nag-drop signal ito. Magmula nung napasa akin. Sa loob ng 3 buwan, dumaan ng peak season ng December ito. Wala ako naging problema. Hindi sa hindi sa... Baka kasi sabihin ng iba, mo sponsor ito sa akin binibuild up ko or hinahype ko ng husto. Hindi po ganon. Pangalan ko ang nakasalalay dito. 5,000 kaya kong bilihin yan. Pero binigay sa atin ito, ni-review since maganda ang naging experience namin sa kanya. Kaya ginusto kong i-promote siya, ibenta siya bilang tulong sa mga kasamahan natin na ang problema din ay yung drop signal. Nagpuputol-putol. Yung parang lalayo ko pa lang ng konti. Nagka-cut na siya. Ito nakita nyo naman, obviously, marami ng pagkakataon na tinest namin. Range test. Malayo talaga, sobrang layo. 2 lang ang antena niyan, hindi siya true diversity. So what more ito? Okay, may mga nilang stock pa tayo nito sa mga bago pa lang sa channel ko, sa mga magchat-chat, manghihingi ng picture or ng iba pang review. Kalkalin nyo lang po itong mga video dito sa YouTube ko. May mga vlog ako nauna na for the past 3 months na naka-upload ito gamit sa aming iba-ibang event. Paki-browse na lang po kaysa yung magsesend pa ako isa-isa sa mga magchat-chat sa akin. Ayan. Okay, yung iba magtatanong anong brand yan? RBR po ang brand yan. Lalo na sa mga hindi naman talaga sa Lights and Sounds rental, magtataka sa brand. Usually kasi ang mga brand lang nakilala dito sa Pilipinas yun yung mga usually na nakikita na at nakasanayan na, hindi ko nababanggitin. Ngayon po kasi makabagong panahon na po tayo ngayon, marami ng mga naglabasang brand, lalo pa yung iba mga wala pa dito. Kung umattend kayo ng Music Manila,
Napakaraming klase ng mic ang makikita nyo doon. Dala ng mga factory from China. May mga magaganda, may mga pang basic saktuhan lang. Meron din naman na yung mga talagang low quality. So hindi naman ko mo sinabing made in China, pangit kagad. Halos majority ng lahat ng gamit natin ngayon is made in China. Doon na ginagawa. Bakit doon? Kasi mura ang production. Pero yung karamihan naman ng product na doon ginagawa, disenyo ng iba-ibang mga lahi din. May mga US brand na disenyo ng mga sila ang nag-design, sila ang nag-develop, and then pinaproduce lang sa China, doon lang pina-assemble. So ganun po yun. Tanggalin na natin yung mindset natin na, oy, bagong brand yan, saan galing yan? Made in China, oy, baka hindi maganda. Tanggalin na po natin yung ganung mindset. 2025 na po ngayon. Lahat ng product halos galing ng China. Okay? So, pipili na lang tayo. Nasa atin na lang po yun. Pipili na lang tayo ng magandang product. Regardless kung saan gawa yan. Okay? So, mamaya pakinggan natin ang performance nito actual pagka ongoing at ginagamit ng host. Pakinggan natin. So, for now, sisilipin namin yung i-set ko muna ito doon, ibabalik ko to doon, mag-tuning, magtotono ako, magtanggal ako ng feedback, and then silipin natin yung tinatayo kong studio dito sa kabila. So dito yung venue namin sa taas. Ito lang yung bubuksan nating studio. So ayan ang ang landmark, Balay Hotel, National Highway, Manganbakas, Subic, Zambales. Hindi ako kumuha sa harap kasi medyo mahal. So pasok tayo. Lahat to occupied na. Ito flower shop. Ito maliit lang pang clinic. Kasi kinuha nito yung kalahati. Inoccupy niya yung kalahati. Kaya lumiit ito. Tapos ito originally ito yung kukunin ko dapat. Kaya lang nung na-partitionan na, para ka akong maliit. So inoffer sa akin itong magwa-wide ako. Yan, inoffer sa akin itong sa opposite niya. Mas malaki. Dumagdag lang ako ng konti. Diretso muna tayo dito. CR. So, nasa tabi ako ng CR sa likod. Kaya maganda. Tapos kung mapapansin nyo, itong sa akin yung nakasarado. Close type talaga siya. Concrete hollow block yan. Ito lang. Sabi ko dapat concrete din ito Bakit naiwan yung isang pader? Ayan. Nandito ako sa pinakasulok. So, dyan ang ating photo studio. Pagpasok mo kaliwa. Tapos dito sa pwesto ko, dyan naman yung ating backline. Dyan sa may beam. So, plano ko lalagyan ko ng telon. Yung parang sa mga stage play na ibinababa yung telon pa ganon. Pagagandahin natin ng gusto itong band setup. Kailangan ma-soundproof ko itong kabila kasi ito concrete ito dito kasi kung doon ko ilalagay ang band, sayang ang mas ideal kasi siya dito dahil kumbaga ito yung hati kasya na yung backline dito ang sukat nito mga 1, 2 parang 3 meters by 4. Nasa ganon, 3 by 4 meters. So, sulok yung drum set. Pagpatungin ko yung dalawang amp siguro doon, tas isa dito. So, dito yung monitor. Sakto na yon para sa setup ng 5 to 4 band members. Tsaka, ito hindi ko man expect na laging marami ang re-renta niyan. Kaya dapat, para masulit yung pwesto, maximize ko na gamitin. So, photo studio yan. Since kilala pa rin naman ako as photographer dito sa amin, mas maano ko siya.
mas mama-market ko siya. Pinipintahan pa. Siguro mga ilang araw pa kaya to, kuya? Mga 1 linggo pa siguro, no? Ayun sa titura, okay na. Ang yung tiles. Yung tiles na lang at saka pinto pa. Sana in 1 week matapos na, kasi nahabol ko yung Valentine's para makapag-open ako ng kahit mauna muna yung photo studio. Gusto ko bago at least few days bago mag Valentine's makapag-open na ako. Ito lang yung concern ko, itong isang dingding, bakit hindi pa ginawang concrete? Kasi nga ang huling usapan namin ng may-ari, concrete na ito paikot. Dahil baka mag-ingay kasi itong, although dito naman na siya sa dulo, ito office ito eh. Pero hindi na tatawan masyado yan, pinaparentahan na nga din sa akin ito eh. Actually nung una, pwedeng ibigay sa akin itong dalawang to. Pwede kong butasan dito. So parang recording studio style. Office ko yon, then doon yung mga equipment recording. Dito yung band studio. Kaya lang iniisip ko parang kailangan ko rin may photo studio. Kaya ito yung pinili ko, yung sa kabila. So hopefully matapos na to in 1 week. Dito lang ako nagwo-worry talaga, baka mag-ingay kasi drywall, wala siyang insulation sa loob. Is going to be the first dance of Rodin and Nita officially as husbands and wife. If you're ready, so are we. DJ, let's play your music. Once again on the dance floor is Rodin and Nita. Tapos na, ang bilis lang, parang 1 oras lang. So, liligpit na kami. Pagka ganyan ginagawa, tinitira lang namin to, binublutot na lang sa cellphone. Kaya, para makaligpit na kami, kahit maiwan muna yan dyan.